Carlene's POV. Bakit kasi nagpile ka pa niyan kung halos sinasaksak ang puso mo ng pirmahan niya ni Devin? Tanong ni Riza habang ako nakayaka pa rin sa kanya. Bakit kasi ginawa ko pa yun? Hindi rin ako makapaniwalang pinirmahan niya. I won't forget you, my love. The ways that we spent time together, the days that were full of love, the days that you loved me as well as me. I won't forget everything. They are right. People come and go. If this is what you want, I'll give it to you. I will sign it. Labag man sa loob ko, kinuha ko ang divorce paper at pinirmahan. You're now free, honey. You're no longer my wife, and you're no longer Mrs. Vanderford. Even you did this on me, I will still love you from afar. Paulit-ulit na naaalala ko ang kanyang matatamis na salita. Kahit nagawa kong masaktan, mahal niya pa rin ako. I will start my days without him. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Ano, ipapasa mo ba rin talaga yan? Tumango ako sa tanong ni Riza. Alam ko, nasasaktan na din ako sa mga pinagkagagawa ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Devin, naaalala kong anak ko. He is the reason why my son died. Buo na ang pasya ko. Pero ano man niya maging pasya mo, lagi mong tatandaan, nandito lang ako sa tabi mo. Salamat ha. Aaminin ko, mahal na mahal ko si Devin. Mahal na mahal ko ang asawa ko at ayokong mawala siya. Pero ito ang paraan ko para maibsan ang pait at sakit na nararamdaman ko. Sinasabi ng puso ko na manatili sa mga yakap niya. Ngunit ang isip ko sinasabing kumawala at maging malaya mula sa mga bisig niya. Ilang araw ang lumipas at kapag nagkakasalubong kami ni Devin, hindi kami nag-iimikan. Nag-iiwasan at walang balak kausapin ang isa't isa. Nasasaktan ako dahil hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa ganong mga trato niya pero ako naman na may gusto nito, hindi ba? Ngayon, araw ng libing ng anak namin. I am still crying in pain habang ibinababa ang kabaong niya sa lupa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na humagulhol because of the pain that I am feeling. Carlene, kaya mo yan. I felt the arms that he hugged me from my back. I thought that I was Devil, but no, it was Riza. I wish I can come back to the past. Nais kong makabalik sa nakaraan kung saan puno ng saya at pagmamahalan. Kailan mo ba gagawin ang pinapagawa ko? Just wait, Gerald. Hayaan mo naman na ako. Ikaw ang bahala. Bumalik ako sa pagkakaupo. Akala mo ba, Christine, tatagal yung kasiyahan mo? I will wait. Alam kong kailanman hindi mo papalitan si Carlene sa puso ni Devin kahit ex-wife niya pa yon. Devin's POV. Pagkatapos ng libing ni Zian, nagpalipas lang si Carlene na isang araw bago lisanin ng palasyo. Hindi ko na itatanong pero alam ko na gusto niyang makalimutan ang lahat. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Riza. Tinutulungan siya ni Riza na mag-impake habang ako'y nakikinig lamang sa labas. Sigurado na ako, Riza. I want to forget the pain I have and start a new beginning. Napatingin ako sa kawalan. Pinipigilan ko ang luhang nagbabadyang tumulo. I can't believe she really gonna leave me. Paano si Devin? Paano ang asawa mo? Riza, dadaan na rin ako sa korte, ipapasa ko na to. Napirmahan na rin naman niya. At isa pa, I don't have any reason to stay in his arms. Baka mas lalo pa ako masaktan. Kalilimutan ko na siya. Kalilimutan ko na ang lahat at hindi ko na hinintay na matapos pang sasabihin niya. Kaya umalis na lang ako sa gilid kung saan ako nakatayo. Oh bro, hindi ka ba magpapaalam kay Carlene? Ag-arang tanong ni Liam na makita ko naglalakad sa bulwagan. Ayoko makitang pag-alis niya, lalo lang akong masasaktan. Pero, Liam, don't ask me some questions. I am not ready to answer it all. Pagkatapos ko sabihin niyo, nagpatuloy na ako sa paglalakad. I don't want to see her go. I really can't believe she chose to leave than stay. Nasaan ang amo mo? Sabihin mo, nasan siya? Devin, tama na yan. Walang mangyayari kung uubusin mo lang oras mo dyan. Liam, walang kapatawaran yung ginawa nila sa anak ko. At hindi mo alam ang nararamdaman ko kaya pabayaan mo na muna ako. Binalik ko ang tingin ko sa lalaki na kasalukuyang namimilipit sa sakit. Sasabihin mo o hindi? Agaran kong tanong at kinasa ang baril. Sir, maawa po kayo. Hindi ko po alam kung nasan siya. Sir, pakiusap. Wag po. Tarantang wika nito nang itutok ko sa kanyang baril na hawak-hawak ko. Nung tinulungan mo si Gerald para sana patayin kami, naawa ka ba? Nung nagdala kayo ng mga kasama mo ng lobo,
Cake at spaghetti sa mismong buro ng anak ko. Naawa ka ba? Dapat nag-isip ka man lang. Akmang papuputukan ko na siya na magmakaawa ito at lumuhod sa harapan ko. Sir, pasensya na po. Hindi ko na po uulitin. Pakiusap, wag naman. Bakit ba may ganito akong puso? Bakit ako maawain? Ako naman ay isang king mafia. Kahit na kung ano akong katarantaduhan ang ginagawa nila sa akin, bakit handa pa rin ako magpatawad? Bakit? Napapikit ako ng mariin bago siya tinalikuran. Nang binunot ng lalaki ang kutsilyo sa isa sa mga tauhan ko na nagbabantay sa kanya, agad ko na itong binaril. Alam mo yung nakaka-disappoint? Yung nagpatawad ka, pero sinayang at sinawalang bahala ng mga taong pinatawad mo. You disappoint me. You're the one looking for your own death. Pagkasabi ko nun, tinalikuran ko na siya. Carlene's POV. After 3 weeks, here I am. Starting a new life but I'm not contented. I am looking for more. Kahit anong gawin ko para kalimutan siya, hindi ko magawa dahil nandito pa rin siya sa puso ko. Hindi ko kaya na kalimutan ang lahat, pati ang mga pinagsamahan namin. I regret what I did. Anong trabaho bang ina-applyan mo? Secretary? Kaya mo naman? Oo naman. Ako pa? Sige, patayin ko na yung tawag ha. Malapat na kasi ako sa company pinagtatrabahuhan ko. Sige, ingat ka. Matapos ang pag-uusap namin, pinatay ko ng tawag. 1 linggo na rin ang nakakalipas mula nung lisanin ko ang palas. Ako pa rin ang reyna doon at nais din ang manatili ako pero bahala na. About sa divorce paper, hindi ko pa napapasa yon dahil hindi ko kaya. Mahal ko pa rin talaga si Devin. Akala niya hiwalay na kami pero hindi pa. Sa tuwing sinusubukan kong ipasa sa abogado yung divorce paper, naiiyak at nasasaktan lamang ako. Tsaka na lang siguro kapag may lakas ng loob na ako. 1 linggo ko nang di nakikita si Devin at aaminin ko, miss na miss ko na siya. Huminga ako ng malalim nang matanaw kong kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. This is my first day at hindi ko pa rin nakikilala ang boss ko. Sana naman mabait. Heist. Ay! Sigaw ko na may lalaking nakabangga sa akin. Tiningnan ko kung sino ito at para ko na estatwa na makita ko ang mukha niya. Sorry, mag-iingat ka kasi sa susunod. Malamig pa sa yelong nito pagkatapos nilampasan ako at nagpatuloy sa paglalakad. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa nararamdaman ko. Naninigay at halos hindi makahinga. Para kaming walang pinagsamahan sa pinakita niya kanina. Pinunasan ko ang luha ko nang maramdaman ko ang pagtulo nito. Huminga ako na malalim bago pumasok sa kumpanya. Ilang oras ang ginugol ko dahil binigyan agad ako ng isang tambak na gawain. Miss Carlene, dumating na po ang CEO at pinapatawag ka. Papunta na ako. Puro ng kaba ang nararamdaman ko habang tinatahak ang pinto patungo sa office ng CEO. Kumatok muna ako. Come in. Isang malamig na tinig ang narinig ko at nagbigay din ng pahintulot sa akin na pumasok na sa loob. Umupo ako sa isang upuan kaharap ng desk niya. Halos buhusan na ako ng malamig na tubig nang makilala ko kung sino ang boss ko. Bakit siya pa? Lahat ba na sikat sa company dito sa Pilipinas ay may nagmamay-ari na? Bakit hindi ko man lamang nalaman na sa kanya pala ito? Nakakainis. Devin gave me a child pero nung nakilala ko talaga siya, napakabait at lambot ng puso niya. Hindi ako makaimik dahil sa mga napagtanto ko. My husband is now my boss. Pinapatag mo raw po ako, sir? Panimula ko. I don't know that you are my secretary but I don't care. Just do your job. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya. Diba, kapag mag-a-apply, CEO ang nag-a-approve? I don't care din kung siya ang boss ko. Your table is right there. Itinuro niyang isang lamesa na puno ng mga paperworks. Teka, ang office ko, dito rin sa office niya? Nag-iisip ba siya? Now do your job. Yes, sir. Gulong-gulong isip ko na nagtungo sa desk table ko. Pagod. Iniunat ko ang magkabilang braso ko. Tiningnan ko ang orasan at sakto, 12:00 na, kaya't napagpasyan kong mag-lunch na muna dahil gutom na ako. Nagtungo ako sa isang restaurant, kaya sa katapat lang ng company. Hello, may I join you? Napatingin ako sa lalaki na lumapit sa akin. Shucks, ang pogi! But my husband is the most handsome. Yes, you can? Tiningnan ko ang damit niya at hindi ako nagkamali. Isa rin siyang businessman dahil kagaya ng mga sinuot ni Devin, yung suot niya.
What's your name? Beautiful? He gave me a wide smile. Nax, baka matunaw ako sa tingin mo, kapatid. Carlene. Carlene Sanchez Vander... Pinutol ko ang sasabihin ko. Pambihira, muntik na. Nasanay na kasi ako na gano'n ang pakilala ko. Vander what? Takang tanong nito. No, just Sanchez. Pagsasinungaling ko. Carlene Sanchez, what a nice name. How about you? Aldrin Tris. Wow, ang ganda ng apelido niya, pang foreigner. Tris. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan din kami. Ang saya niya rin kasama. Nang mapansin ko na para bang may hinihintay siya, hindi ko napigilan na sarili kong tanungin siya. Are you waiting or looking for someone? Yeah, but don't worry. I saw him walking towards us. Papalapit sa amin. Sino ba yon? Who? Devin, my friend. Bati nito. Tumayo siya at inakbayan si Devin. Bakit nandito siya? Sana pala hindi na lang ako Damn it! Umupo rin si Devin. I pretend to be okay even if I am nervous. Para bang di ako kasali habang nag-uusap sila, I felt invisible. By the way, Carlene, I want you to go to a party. Bukas ng gabi. Pag-aaya ni Alden. Nakita ko napatingin si Devin pero tahimik lang. I will try. Kailangan kayang nandun ka. Devin already told me that you are his secretary. Obligado kang umattend. Napapikit ako ng mariin. Nakaramdam din ako ng sakit. He introduced me in front of his friend that I am his secretary. How painful and hurt. And I'm also introduced to him that he is now my boss. Okay. Wow, do you hear that, dude? She'll come tonight. Masaya nitong Ani. Ngunit si Devin, nagpatuloy lamang sa pagkain na tila ba walang pake. Do you want me to fetch you? Nabilaukan ako sa sinabi niya. Nagulat ako nang pareho nila akong inabutan ng tubig at dahil mas malapit sa akin si Alden, yung inabot niya ang tinanggap ko. Tinignan ko si Devin. Tinignan niya lang ako na malamig at tila ba wala namang pakialam. Ano ba naman yan? Bakit kasi hindi ko na lang tinanggap yung sa kanya? Pero kung tatanggapin ko, baka ako na pang isipin niya. Do you have a husband? Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Alden at nagawa niyang tanongin ako ng ganon. Ano, gusto niya ba ako? Pambihira? No, I don't have. Boyfriend? Na, kung sinuswerte ka nga naman. So maglalandian kayo sa harapan ko? Nagulat ako na magsalita si Devin. Blanko lang ekspresyon na nakatingin sa akin. Sorry kay best friend. Broken lang yan. Ikaw ba naman iwan ng asawa? Pero mabait yan. Diba, Dev? Umakbay pa siya kay Devin habang ako hindi makapagsalita. Hindi ba siya naimbitahan ng kasal namin? Kaya hindi niya alam na akong asawang nang iwan kay Devin na siyang tinutukoy niya? Mas lalo ko pang kinagulat nang lumipat si Alden sa tabi ko at naiwan sa kanilang upuan si Devin. So, you're single, huh? And looking for a boyfriend? Ewan ko pero natatawa ako sa mga kinikilos niya. Ang funny niya eh. Stop joking, Mr. Tris. Wika ako at ipinagpatuloy ang pagkain. I am not joking. Tingin ko nga, na-fall na ako sa'yo eh. Halos malaglag ang pangako sa mga pinagsasabi niya. Nakakaya naman kay Devin. Kahihiwalay pa lang namin tapos ito, may kalandian na kaagad. So, can I court you? Malambing nitong Ani. Saglit ako napatingin kay Devin at mababakas mo, ang galit sa mukha niya. Kanina pa lang tayo nagkakilala. Masyadong mabilis naman. Don't worry. I will wait for your yes. Bumalik kaming tatlo sa office ng sabay-sabay and guess what? Kinukulit ako ni Mr. Tris. Halos mainis na ako pero nagpipigil lamang ang galing. Pati niyang bumanat eh. Alam din niya ni Devin. Alam mo ang swerte mo, Miss Sanchez, dahil sa dami-daming babae, ikaw lang nakakuha ng atensyon ko. Ewan ko, pero basta na lang ako napapangiti. Wala lang, trip ko lang. Wait, kung pagsilosin ko kaya si Devin, paraan din to para malaman ko kung mahal niya pa rin ako. Pero kahit hindi ko to gawin, alam ko na mahal niya pa ako. Hindi niya sasabihin ng katagang niya noon kung pinapirma ko siya. Naghintay lang ako ng tamang oras para naman makausap ko siya. I really miss my husband. Ano nga ulit ang buo mong pangalan? Teka, bakit ba paulit-ulit ang tanong nito? Carlene Sanchez. Mas maganda kung magiging Carlene Sanchez Tris ang pangalan mo. Natawa ako sa pinagsasabi ni Mr. Tris. Bakit ganyan siya magsalita?
without knowing na hindi pala talaga sila hiwalay sa asawa yung nilalandi niya. Alden, someone is looking for you. Singit ni Devin na siyang nakaagaw ng atensyon namin. Ha? Tanong ni Alden na naguguluhan. Ewan ko sa dalawang to. Basta ako mabait lang. May naghihintay sa'yo sa labas. Malamig na tinig mula kay Devin. Ah, okay. Wait for me. I'll be back, my future wife. Halos panindigan ako ng balahibo dahil sa sinabi niya. Kanina pa siya eh. Nagbibiro lang siguro yon basta si Devin pa rin ang love ko. Bumalik ako sa pag-ayos ng mga documents na pipirmahan ni Devin saglit. Nakapasulyap ako sa kanya. Mababa ka sa mukha niyang pagod. Gusto ko mang yakapin siya para man lang mapawi ang pagod niya, ngunit hindi ko naman magawa. Sino ba naman ako para lang gawin yon? Matapos ko siyang iwan, saktan, sisihin at pagsalitaan ng masama. Ilang minutong lumipas, bumukas ang pinto at nilawanan si Mr. Tris na may hawak na bulaklak. Teka, bulaklak? Anong gagawin niya doon? Para sa akin ba? Hay, nako naman. Devin, wala namang naghahanap sa akin. Ikaw talaga. Naudutol yung paglalambing ko sa future wife ko. Busangot na sabi pa nito. Pero ano daw? Future wife? Takte? Tell me you're just kidding, Mr. Tris, right? Just call me babe if you want. Wika nito sabay kindat. Agad akong napatampal noo. Mr. Tris, stop joking and having fun with me. I am serious, my future wife. Gusto mo pakasalan kita ngayon din eh. Umupo ako sa upuan ko at inayos na lamang ang mga papeles. Nakakainis pero nakakakilig din siya. You're smiling, huh? Hindi ko namalayan, ngumiti na pala ako. Hindi ah. Don't deny. I saw it. Bakit naglalandian kayo sa office ko? Nag-book kayo ng hotel. Doon nyo ituloy, naiinis ako eh. Parehas kaming nagulat na magsalita si Devin at talatadong naiinis. Tiningnan ko siya at agad naman akong nag-iwas nang nakatitig din pala siya. Sish, selos manla. Pagpasensya mo ng childhood best friend ko ha, mabait talaga yan. Para lang siyang demonyo ngayon kasi nga, his wife left him and lived without him. Yaan mo na, hindi pa rin niya nakaka-move on eh. Napahimik ako nang banggitin niya ang katagang iyon. I am the reason kung bakit nagkakaganyan siya. Ang dating masiglahing Devin, napalitan ng malamig at tila ba walang pakialam na tao? Ay, it's all my fault. Devin's POV. Ilang oras ang lumipas. Bumalik ako sa office ko. Akala ko makikita ko siyang abala pero mali ako. I saw her sleeping on her desk table. Pinigilan ko ang sariling lapitan siya pero hindi ko na nakaya. Tuluyan na nga akong lumapit sa kanya. Nilagay ko sa tenga niya mga hebla ng buhok niya na nasa mukha niya. She looks like a sleeping beauty. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya at mababakas mo ang pagod. I did not expect that she's going to be my secretary. I'm her boss now and she's my secretary but I swear, hindi to magtatagal. I missed her 3 weeks ko siyang hindi nakita. Pero kahit ganon, pinagpabantayan ko pa rin siya ng lihim. After what happened, I did not see her for almost 3 weeks. I thought I won't see her face again. I gently touched her hair. I will get you back into my arms, honey. Sorry for treating you unwell. I whispered and kissed her cheeks gently. Sinigurado kong mahina lang yun at hindi siya magigising. After I did that, I go back to my work. I did not wake her up because she's sleeping deeply. Nagising ako 3 p.m. ng hapon. Halos mapatulon ako sa sobrang kaba at magmamadali. 3 oras na palang tinulog ko. Niikot ko ang paningin ko sa buong kwarto. Bakit nasa kwarto ko? Teka, ang alam ko, nakatulog ako sa desk table dahil sa sobrang pagod, kakais ng mga papeles. Wait, did Devin brought me here? Mayroon pala dito sa office niya pero tago. Unti-unti akong bumangon. Sumilip ako sa pintuan. Napahinga ako ng malalim na makita ko siya sa laptop pa rin nakaharap. Ano nang sasabihin niya? Patulog-tulog lang ako tapos ilang oras pa? Ay, Scarly naman, nakakahiya ka. Sobra. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago naglakad pabalik sa desk table ko para tapusin ang ginagawa ko. Ring! Napasinghap ako. Break time for 20 minutes. Kung may namalas nga naman, oh. Tok, tok, tok. Someone knocked on the door so I stood up and opened it. Hello, ma'am. This is the pizza that your husband ordered a minute ago. Masayang wika ng delivery boy. Correction po. Sekretary niya po ako? Pagtatama ko, baka kasi kung ano na lang isipin ni Devin.
Dinedenay ang fact, ma'am. You are Miss Carlene, the lucky girl that the multi-billionaire married. Anyways, enjoy your pizza, ma'am. Di na ako nakapagsalita pa nang umalis na ito. Napatampal noo. I forgot minsan na kaming na-interview bago kami kasal ni Devin noon. Tapos nahimatay pa nga ako eh. Nilapag ko sa harap ni Devin ng pizza pagkatapos bumalik sa upuan ko. You can have if you want. Pangaalok nito. Thank you pero hindi ako nagugutom. Tsaka ilang oras lang din ang tulog ko. Are you rejecting me? No one dare to do that on me. Napanunok ako nang sungitan niya na lamang ako. Bakit bang init na naman ang dugo niya? I didn't do anything. Kasi kakain ka o lalabas ka? Sabi ko nga kakain na. Agaran akong kumuha ng pizza sa table niya. Ayoko kayang lumabas at isa pa, baka magalit na naman siya. Habang kumakain ng pizza, bigla na lang akong napangiti dahil may mga bagay na aalala ko. Kumain ka na nga, ang kulit mo naman, Devin. Paano kung ikaw yung gusto kong kainin? Napailing na lang ako at tinago ang mga ngiti ko. Mahirap na, baka masabihan niya pa akong luka-luka. Matapos sa maghapon, 9:30 na ako natapos sa ginagawa ko. Paano ba naman kasi ang daming papeles na dumarating? Kailangan ko pang basahin isa-isa bago pirmahan ng CEO. Pero bakit hindi ko alam na Vanderford din ang may-ari ng kumpanyang ito? Good evening, Mrs. Vanderford. Agarang nanlaki ang mata ko sa sinabi ng security guard. Mrs.? La, alam ba niya? Miss Sanchez na lang ho. Magiliw na wika ko. Binigyan niya ako ng ngiti, ganun din ako, bago ko nagpatuloy sa paglalakad. Bakit wala pa ring taxi? Anong oras na? Agad akong kinabahan nang may tumigil na kotse sa harap ko at nang bumukas ang bintana agad akong kinabahan. Sakay na, delikado, gabi na. Pero sir, sige na, malamig pa sa yelo na sagot nito. Dumingali nga ako na makita ko na wala na talagang dumadaang sasakyan. No choice, sumakay na ako. Sa front seat niya ako pinaupo, kaya hindi na ako nag-angal dahil nakikisakay lamang ako. Habang nagbabiyahe, katahimikan ng namayani. Walang isa sa amin na nagtangkang umimik. Ring, ring! Agad kong kinuha ang cellphone ko. Unknown number. At kahit nagdadalawang isip, sinagot ko ang tawag. Hello, my future wife? Paano niya nalaman ang number ko? Mr. Tris, paano mo po nalaman ang number ko? Hindi ko naman binibigay yun sa'yo. Tanong ko. Ano ba talaga ang kailangan niya? Ang ganda ko naman para magustuhan. Napatingin ako sa salamin at nakita ko si Devin. Masama ang aura. Halos manginig ako dahil sa mga titig niya kaya hindi ako nagpahalata na kinakabahan. Ano bang ginawa ko sa kanya? Inano ko ba siya? Devin's POV. Nang maihatid ko na si Carlene, umuwi na ako pero sa condo ko ako nagstay. That Alden, he's making my blood boil. How could he flirt with my wife? Kahit divorced na kami, I will still treat her as my wife. She will always be my queen. Dahil sa inis ko, inihagis ko na lang kung saan yung business suit ko. Naiinis na ako. Siya halos kiligin sa pinagsasabi ni Alden, samantalang ako halos mamatay na sa selos. Yung iwasan ko siya hindi madali para sa akin. Noong araw na ililibing yung anak namin, I saw her crying because of too much pain and frustration. I wanna hug her tight that time but I can't. Noong araw na nabanggaan ko siya, I wanna hug her like there is no tomorrow. I wanna tell her how much I love her. I wanna say sorry because of what happened. Gusto ko bumalik siya sa mga bisig ko. Gusto kong gumising ulit sa umaga na siya yung unang makikita ko. Gusto ko siyang mayakap. And if the Lord gives me the chance and opportunity, I will not waste it. Halos mawasak yung puso ko na makita ko sa restaurant na magkasama sina Alden at para pa silang nagde-date. The way she smiled at him because Alden is making her laugh and her laugh is making my heart hurt. I almost cannot breathe. I wanna see her smile again pero gusto ko na ako yung rason. Sana may pagkakataon pa. Ilang oras ang lumipas. Di ako makatulog because of what happened. Kaya inaya ko si Liam sa bar at agad naman siyang pumayag. Bro, that's enough. Wag mo na nga akong pigilan. Can't you see I'm broken? Do you think Carlene will be happy if she saw you? I drank a glass of beer again. Sa tingin mo, may paki pa siya. Di na nakasagot si Liam kaya napailing-iling na lamang ako. I love her, but I don't know if she's still in love with me. Maaga akong gumising at dumiretso kaagad sa company. Nakakapagod, ang dami kong companyng pinupuntahan. Yung iba sa mga trusted person ko na pinagkakatiwala like Liam and my other friends.
Bro, si Carlene? Agaran ako napatigil sa ginagawa ko na magsalita si Alden. Really? Si Carlene ang sadya niya at dahilan kung bakit nagpunta siya rito? I don't know, I said. Pagkasabi ko nun bumukas ang pinto at niluwanon si Carlene. Hey, future wife! Agad nag-init ang dugo ko at napuno ng galit pero kinontrol ko dahil baka ko nung magawa ko. Good morning, sir. When honey turns to sir, I hate it. I will bring you back into my arms, Carlene. Nang maramdaman kong poporma na naman si Alden, agad akong gumawa ng paraan. Miss Sanchez, can you please make me some coffee? I said while my focus is still in my laptop. Dude, you just finished your coffee. Napatingin ako sa baso ko. Oo nga, kakatapos ko lang magkape but I want more and order me some food. Wala silang magawa kundi ang sundin ako. While Aidan is waiting for Carlene on the sofa, I confronted him. Do you like my secretary? Yes, dude. Mamaya, sasama daw siya sa party. Ano naman? Pilosopo kong tanong. Kung sa'yo wala lang, dude, I will use that opportunity to catch her attention. I wanna dance with her for the whole night and nothing's gonna stop me. Not if I stop the both of you. Mine is mine. Sa isip-isip niya. You really like her, huh? Tanong ko na ikinatango niya. Don't be such a... whatever. What I'm trying to say is, baka umiyak ka lang at the end. Stop kidding me. Susumbong kita kay Liam. Pagkasabi niya noon, saktong pumasok si Liam. Speaking of him, Liam is here. Why not ask him about that girl? I uttered. Ako? Tanong niya na may halong gulong-gulo. Nagawa pa niyang kumamot sa ulo niya. Kakarating ko lang bakit dinadamay niyo ko? Do you know Carlene Sanchez? Agarang tanong ni Alden. Whatever. I know that Carlene still loves me. Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan. Handa na akong pakasalan siyang muli. And? Liam asked and sat on the chair while looking at me. Bro, I'm in love with that woman. Pinigilan ko yung galit na namumuo sa buong sistema ko. Agaran kong tinignan ni Liam na nagpipigil pa ng tawa. Hey, what's the matter? Alden, too bad. You are in love with the wrong one? Huh? Nothing. Ibig kong sabihin, alamin mo munang lahat. Alden and Liam are both my trusted friends. They know me very well as me.